Isang matandang babae ang nabalian ng mga kamay ilang araw bago matupad ang kanyang pangarap na tumugtog ng piano sa publiko. Sabi ng manugang, aksidente lang daw pero iba ang ipinapakita ng mga pagsusuri. Nakita ng anak ang video mula sa mga kamera at natuklasan ang isang bagay na karumal-dumal at malupit. Sa kabila ng mga sugat sa kamay, nagpasya ang ina na harapin ang sakit at tumugtog. Hindi gamit ang teknika, kundi gamit ang kaluluwa. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood, magpapatuloy na tayo. Sumikat ang umaga na may kakaibang liwanag sa siyudad ng Maynila. Pumasok ang sinag ng araw ng tagsibol sa mga bintana ng maluwag na bahay sa Forbes Park na nagbibigay liwanag sa grand piano na nakapwesto sa pinakamarangal na sulok ng sala. Maagang gumising si Luz, gaya ng dati niyang ginagawa sa edad na 72, ngunit sa araw na iyon, iba ang tibok ng kanyang puso. Nanginginig sa pananabik ang kanyang mga daliri at napangiti siya nang maalalang 3 linggo na lang ang kulang para sa pagtatanghal na magpapabago sa kanyang buhay. Dahan-dahan siyang bumangon sa kama, ramdam sa mga kasukasuan ang bigat ng mga taon, ngunit ramdam din ang gaan ng isang taong sa wakas ay tutuparin na ang pangarap na iningatan mula pa sa kabataan. Isinuot niya ang asul na sedang bata de banyo na bigay ng kanyang anak na si Eduardo noong huli niyang kaarawan at maingat na bumaba sa hagdanan habang nakahawak sa gabay. Tahimik ang bahay. Tulog pa si Eduardo at ang asawa niyang si Paula, pati na rin ang apo niyang si Isay, na sa edad na 17 ay doon nagbabakasyon. Kalmadong inihanda ni Luz ang kanyang almusal. Mainit-init na pandesal na iniwan ng kasambahay. Sa basket, dekalidad na mantikilya, gawang bahay na strawberry jam at matapang na kapeng barako. Umupo siya sa mesa sa kusina at hinayaang maglakbay ang kanyang isipan sa nakaraan. Ilang beses na ba sa buong buhay niya pinangarap ang sandaling iyon? Ilang gabi siyang nakatulog na iniisip ang sarili sa isang entablado, tumutugtog para sa isang atentibong manonood, ang kanyang mga daliri dumudulas sa mga teklado ng may kahusayang matagal na niyang hinangad na makamit. Ipinanganak sa isang pamilya ng mga mangangalakal noong dekada 50, lumaki si Luz na nakikinig ng musikang klasikal sa radyo. Ang kanyang ama na may-ari ng isang tindahan ng tela sa Divisoria ay gustong-gusto sina Chopin at Beethoven at laging sinasabi na ang musika ang wika ng kaluluwa. Nahulog ang loob ni Luz sa piano sa edad na 8 nang makita niya ang isang pagtatanghal sa simbahan sa kanilang lugar. Isang dalaga na nakaputi ang tumutugtog ng may gayong kahinhinan na tila lumulutang sa ibabaw ng instrumento. Sa sandaling iyon, nalaman ni Luz kung ano ang gusto niya para sa kanyang buhay. Ngunit iba ang naging katotohanan. Limitado ang yaman ng pamilya at ang piano ay isang luho. Masyadong mahal ang mga klase sa musika para sa kanilang maliit na budget. Lumaki si Luz na tahimik na itinatago ang pangarap habang tumutulong sa ama sa tindahan at kalaunan ay nagtrabaho bilang guro sa elementarya. Ikinasal siya sa edad na 23 kay Roberto, isang seryoso at masipag na inhinyero, at di nagtagal ay isinilang si Eduardo. Napuno ang buhay ng mga responsibilidad, mga bayarin, mga lampin na kailangang palitan, mga takdang aralin na kailangang suriin. Ipinagpaliban ang piano, laging ipinagpapaliban. 10 taon ang pumanaw si Roberto dahil sa komplikasyon sa puso. Si Eduardo, na nasa hustong gulang na at matagumpay bilang abogado, ay nagpumilit na lumipat ang ina sa kanyang bahay. Pumayag si Luz, ngunit may isang kondisyon, gusto niya ng piano. Hindi lang pumayag si Eduardo, kundi binili pa niya ang pinakamahusay na instrumentong nakita niya, isang napakagandang Steinway na inilagay sa pinakapangunahing pwesto sa sala. Sa mga unang taon, pinagmamasdan lang ni Luz ang piano na may paggalang na halos relihiyoso. Tumutugtog siya ng ilang nota paminsan-minsan, ngunit wala siyang lakas ng loob na talagang magsimula. Pakiramdam niya'y masyado na siyang matanda, masyadong walang kakayahan, masyadong huli na, hanggang sa 3 taon na ang nakalipas sa isang arts and crafts fair sa Legazpi Sunday Market. Nakilala niya si Giyong Clara, isang retiradong guro ng piano na naggasealok ng mga klase para sa mga matatanda. Si Giyong Clara ay isang masiglang babae na may edad na 65, may maikling buhok na kulay abo, matatalas na asul na mata at nakakahawang ngiti.
Siya mismo ay nagsimulang magturo sa mga matatanda matapos mapansin kung gaano karaming tao ang may parehong hindi natupad na pangarap. 2 beses sa isang linggo ang mga klase at buong puso itong pinagukulan ni Luz ng panahon na ikinagulat maging ng guro. Ang kanyang mga daliri na matigas sa simula ay unti-unting lumambot. Umayos ang kanyang postura. Ang pagbabasa ng mga nota na tila imposible sa simula ay naging halos natural at dumating ang imbitasyon. Taon-taon nag-oorganisa si Gining Clara ng isang resital para sa kanyang mga adultong estudyante sa Cultural Center of the Philippines, isang prestihiyosong kaganapan na dinadaluhan ng buong pamilya at mga mahilig sa musikang klasikal. Isa si Luz sa mga magtatanghal. Tutugtugin niya ang Clair de Lune ni Debussy, isang piyesang pinili niya dahil sa malungkot nitong ganda at sa emosyonal na koneksyon na nararamdaman niya sa bawat nota. Pagkatapos magalmusal, nagtungo si Luz sa sala. Umupo siya sa piano, inayos ang kanyang postura gaya ng itinuro ni Gining Clara at nagsimulang tumugtog. Ang mga unang nota ay dumaloy ng malumanay, mahinhin. Sumasayaw ang kanyang mga daliri sa mga teklado ng may papalaking kumpiyansa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpatangay sa musika. Ramdam ang bawat akorde na umaalingaw-ngaw hindi lang sa instrumento kundi sa kanyang sariling dibdib. Hindi niya napansin na bumaba na pala si Paula sa hagdanan at pinagmamasdan siya mula sa pinto ng sala. Ang manugang ay 38 taong gulang. May buhok na laging maayos, lingguhang pinapaayos ang mga kuko at nagsusuot ng mga damit na may tatak. Ikinasal siya kay Eduardo 15 taon na ang nakalipas at palaging may magalang ngunit malayong relasyon sa kanyang biyenan. Si Paula ay nagmula sa isang tradisyonal na pamilya sa Cebu, lumipat sa Maynila pagkatapos ng kasal at hindi kailanman itinago na itinuturing niyang hindi gaanong sopistikado ang kabisera kumpara sa kanyang sinilangang lungsod. Nagkrus ng braso si Paula at pinanood si Luz na tumugtog. Mayroong isang bagay sa eksenang iyon na labis na nakakabagabag sa kanya. Sa mga nakalipas na buwan mula nang ianunsyo ang pagtatanghal, nakatanggap si Luz ng papalaking atensyon. Ipinagmamalaki ni Eduardo ang kanyang ina. Pinupuri ng mga kaibigan ng pamilya ang katapangan at dedikasyon ng matanda. Sa huling pagtitipon ng pamilya, si Luz ang sentro ng atensyon. Lahat ay gustong malaman ang tungkol sa kanyang mga klase, paghahanda at pagpili ng musika. At hindi maiwasan ni Paula na ikumpara ang atensyong iyon sa kawalang interes na natatanggap ni Isay. Ang kanyang anak ay nag-aaral ng piano sa loob ng 7 taon, mula pa noong 10 taong gulang. Nag-invest si Paula ng malaking halaga sa mga pribadong klase, dekalidad na instrumento at mga materyales na galing sa ibang bansa. Ngunit hindi kailanman nagpakita si Isay ng tunay na talento o hilig. Tumutugtog siya ng mechanical, walang kaluluwa, tinutupad lamang ang isang obligasyong ipinataw ng ina. At habang umuunlad si Luz at tumatanggap ng mga papuri, lalong nararamdaman ni Paula ang isang kirot ng isang bagay na ayaw niyang pangalanan. Inggit nga, kailangan niyang aminin sa sarili paanong posible na ang isang babaeng may edad na 72 na nagsimula mula sa wala 3 taon lang ang nakalipas ay makatanggap ng mas maraming pagkilala kaysa sa kanyang anak na matagal nang nag-aaral. Bakit nabibighani ang mga tao sa kwento ni Luz at halos hindi man lang binabanggit si Isay? Tumalikod si Paula at muling umakyat sa hagdanan ng walang ingay. Pumasok siya sa kwarto at natagpuang nagbibihis si Eduardo para sa trabaho. Siya ay isang lalaking may edad na 45, matangkad, nagsisimula ng mamuti ang buhok sa gilid ng kanyang ulo at may mababait na mga matang tulad ng sa kanyang ina. Mahal na mahal niya si Luz at tuwang-tuwa sa nalalapit na pagtatanghal. "Magandang umaga, mahal," sabi ni Eduardo nang makita ang asawa. "Nasa piano na ba si Mama? Narinig ko ang musika mula rito sa itaas. Gumagaling na talaga siya, hindi ba?" Pilit nang ngumiti si Paula. Oo, napakasipag niya. Napansin ni Eduardo ang isang bagay sa tono ng kanyang asawa, ngunit pinili niyang huwag magkomento. Sa mga nakalipas na panahon, pakiramdam niya'y kakaiba si Paula, mas iritable, mas sarado. Iniugnay niya ito sa stress sa trabaho nito sa butik ng damit na pinamamahalaan niya sa mall, ngunit mayroon pang iba na hindi niya matukoy. "Papasok na ako? May mahalaga akong hearing ngayon," sabi ni Eduardo. Hinahalikan ang noo ng asawa. "Hindi ako uuwi para mananghalian.
Baka gabihin na ako. Tumango si Paula at hinintay na umalis ang asawa. Pagkatapos, umupo siya sa kama at hinayaang tumakbo ang kanyang mga iniisip. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Hindi niya maaaring panoorin na lang habang natatanggap ni Luz ang lahat ng paghanga. Hindi ito patas. Karapat dapat si Isay na makilala. Siya, si Paula, ay karapat dapat na makita bilang ina na nag-invest ng maraming taon sa edukasyong musikal ng kanyang anak. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Mali ito, alam niya, ngunit ang pakiramdam ng kawalang katarungan ay masyadong malakas para baliwalain. Nang hapong iyon, nagkaroon si Luz ng kanyang regular na klase kay Giningeo Clara. Ang guro ay nakatira sa isang kaakit-akit na bahay sa Project 4, Quezon City na may Yamaha piano sa sala na puno ng mga halaman at natural na liwanag. Ang mga klase doon ay laging isang sandali ng kapayapaan at paglago para kay Luz. Napakaganda ng iyong pag-unlad, sabi ni Gining de Clara matapos marinig si Luz na tumugtog ng buong piyesa. Ang iyong interpretasyon ay nagkakaroon ng emosyonal na lalim. Hindi lang ito teknika, Luz. Inilalagay mo ang iyong kaluluwa sa musikang ito. Naramdaman ni Luz na namasa ang kanyang mga mata. Salamat, Gineo Clara. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kahulugan nito para sa akin. Buong buhay kong hinintay ang sandaling ito. Hinawakan ni Ginang Drizon Clara ang mga kamay ni Luz ng may pagmamahal. At karapat dapat ka sa bawat segundo nito. Ang iyong pagtatanghal ay magpapaantig sa maraming tao. Sigurado ako, nag-usap pa sila ng isang oras tungkol sa mga detalye ng pagtatanghal, kung paano haharapin ang kaba sa entablado at ang kahalagahan ng paghinga at pagkonekta sa musika. Nang umalis si Luz doon, pakiramdam niya ay nabago siya, puno ng kumpiyansa. Ngunit pagdating sa bahay, iba ang kanyang nadatnan. Nasa sala si Paula, nag-aayos ng ilang papel sa mesa, nakaupo si Isay sa sofa, nagsa-cellphone, na may itsurang naiinip at hindi pa nakakauwi si Eduardo mula sa opisina. Luz, pwede ba kitang makausap sandali? Tanong ni Paula na may ngiting, hindi umabot sa kanyang mga mata. Siyempre anak, ano yon? Itinuro ni Paula ang sofa. Umupo ka, pakiusap, tungkol ito sa pagtatanghal. Nakaramdam ng kaba si Luz sa kanyang dibdib, ngunit umupo siya sa tabi ng kanyang apo. Anong mayroon sa pagtatanghal? Bueno, sabi ni Paula, maingat na pinipili ang mga salita. Matagal ko na itong iniisip. At sa tingin ko, magiging maganda kung makakasali rin si Isay. Tutal, mas matagal na siyang nag-aaral ng piano kaysa sa iyo. At magiging isang pagkakataon ito para maipakita niya ang kanyang talento. Napakurap si Luz, nagulat. Pero Paula, ang resital ay para lang sa mga estudyante ni Giningeo Clara. Hindi niya estudyante si Isay. Alam ko pero naisip ko na baka pwede mong kausapin ang iyong guro. Humingi ng isang exception. Pwedeng tumugtog si Isay bago o pagkatapos mo. Magiging maganda ang lola at apo sa iisang entablado. Tumingin si Luz kay Isay na nanatiling nakatutok sa cellphone, malinaw na walang interes sa usapan. Anak, gusto mo bang tumugtog sa recital? Nagkibit balikat si Isay nang hindi inaangat ang tingin. Bahala na, tumingin si Paula nang may inis sa anak. Isay, maging magalang ka. May mahalagang tinatanong ang lola mo. Bumuntong hininga si Isay at sa wakas ay binitiwan ang cellphone. Ma, alam mo namang ayaw ko ng mga pagtatanghal. Kinakabahan ako, nagkakamali sa mga nota. At sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong tumugtog sa event ni lola. Naramdaman ni Paula na uminit ang kanyang mukha sa galit, ngunit pinigilan niya ang sarili. Dahil ito'y isang napakagandang pagkakataon para sa iyo. Dahil ilang taon ka nang nag-aaral at karapat dapat kang makilala. Dahil makakabuti ito sa iyo, naramdaman ni Luz ang lumalaking tensyon. Paula anak, naiintindihan ko ang iyong intensyon pero sa tingin ko, ito ay isang bagay na dapat pagdesisyonan ni Isay. At bukod pa riyan, nakaayos na ang lahat para sa recital. Hindi magiging angkop na humingi ng mga pagbabago sa huling sandali. Kinagat ni Paula ang kanyang labi, kumislap ang kanyang mga mata sa isang emosyon na hindi matukoy ni Luz. Naiintindihan ko, kaya hindi mo man lang susubukang tulungan ang iyong apo. Hindi iyon, Paula. Gusto kong makita si Isay na tumugtog, pero hindi sa partikular na recital na ito. Siguro sa ibang event, sa hinaharap. Siyempre, sa hinaharap, laging sa hinaharap, bulong ni Paula, biglang tumayo. Hayaan mo na, Luz, nakuha ko na ang mensahe. At umalis siya sa sala bago pa makasagot si Luz. Inirapan ni Isay ang kanyang mga mata.
Pasensya na la, medyo weird si mama nitong mga nakaraang araw, baka stress lang sa tindahan. Hinaplos ni Luz ang buhok ng apo. Huwag kang mag-alala, anak, lilipas din yan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman ni Luz ang paglaki ng isang pangamba. Mayroong isang bagay sa tingin ni Paula na nakakabagabag sa kanya, isang bagay na higit pa sa stress o pag-aalala ng isang ina. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas madilim. Nang gabing iyon sa hapunan sinubukan ni Eduardo na panatilihing magaan ang usapan ngunit ramdam na ramdam ang tensyon. Halos hindi ginalaw ni Paula ang kanyang pagkain, sumasagot lamang ng iisang salita kapag may nagtatanong sa kanya. Ginawa ni Luz ang lahat para magmukhang natural, ngunit may bigat siyang nararamdaman sa kanyang tiyan. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Luz sa kanyang kwarto at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan, si Teresita, na kaibigan niya mula pa noong high school. Halos araw-araw silang nag-uusap, nagbabahagi ng mga saya at alalahanin. Tessie, sa tingin ko may mali kay Paula, sabi ni Luz sa telepono, nakahiga sa kanyang kama. Iba siya, gusto niyang hilingin ko na tumugtog si Isay sa recital ko at nang sabihin kong hindi posible, labis siyang nagalit. Si Teresita, isang byuda na may edad na 70 at may 3 anak, ay sanay na sa mga drama sa pamilya. Naku Luz, karaniwan lang ang selos ng biyenan. Baka nararamdaman niyang mas nakukuha mo ang atensyon kaysa sa anak niya. Pero walang saysay iyon. Hindi ko kailanman gustong sapawan ng sinuman. Gusto ko lang tuparin ang pangarap ko. Alam ko mahal, pero hindi laging makatwiran ang mga tao pagdating sa pamilya. Mag-ingat ka, pero huwag mong hayaang makaapekto yan sa iyong paghahanda. Karapat-dapat ka sa sandaling iyan. Nagpasalamat si Luz sa pag-uusap at ibinaba ang telepono, ngunit nanatili ang kanyang pag-aalala. Hindi siya nakatulog ng maayos ng gabing iyon, ilang beses na nagising dahil sa mga magugulong panaginip. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng kakaibang rutina. Iniiwasan ni Paula si Luz, umaalis sa mga silid kapag pumapasok ang biyenan, sumasagot lamang ng kailangan kapag tinatanong. Napansin ni Eduardo ang tensyon, ngunit hindi niya alam kung paano mamagitan. Si Isay ay nanatili sa kanyang mundo ng kabataan, walang kamalay-malay sa mga drama ng mga matatanda. Ipinagpatuloy ni Luz ang kanyang pang-araw-araw na pagsasanay, ngunit nabahira ng mabigat na kapaligiran sa bahay ang kanyang kagalakan. Pakiramdam niya ay binabantayan siya, hinuhusgahan. Higit sa isang beses, habang tumutugtog ng piano, napansin niya si Paula na nakatayo sa pinto ng sala. Pinagmamasdan siya na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Isang linggo bago ang pagtatanghal, nagising si Luz na may masakit na kirot sa kanyang mga kamay. Inisip niyang dahil lang ito sa tensyon mula sa sobrang pagsasanay at uminom ng anti-inflammatory, ngunit nagpatuloy ang sakit sa buong araw. Tila mas naninigas ang kanyang mga kasukasuan, hindi na gaanong tumutugon ang mga daliri. Sinubukan niyang tumugtog ng hapon at napansin na apektado ang kanyang pagganap. Hindi na dumadaloy ang mga nota tulad ng dati. Nag-aalala, tinawagan niya si Ginwell Sir Clara. Iminungkahi ng guro na magpahinga siya ng 2 araw, iwasang tumugtog para hindi mapuwersa ang mga kamay. Pumayag si Luz, ngunit lumaki ang kanyang pagkabalisa. Paano kung hindi mawala ang sakit? Paano kung hindi siya makapagtanghal? Nang gabing iyon sa hapunan, kaswal na binanggit ni Luz ang sakit sa kanyang mga kamay. Agad na nag-alala si Eduardo. Dapat kang magpatingin sa doktor. Hindi normal na makaramdam ng ganyang sakit. Nakapag-schedule na ako sa ortopedista bukas, sabi ni Luz. Baka sobrang paggamit lang. Magpapahinga ako ng ilang araw at gagaling din. Inangat ni Paula ang kanyang mga mata mula sa plato. Sayang naman, ngayon pa malapit na ang pagtatanghal. Mayroong isang bagay sa tono ni Paula na nagpakilabot kay Luz. Ngunit iwinaksi niya ang pakiramdam, iniugnay ito sa sarili niyang paranoia. Kinabukasan nagpunta si Luz sa doktor. Maingat na sinuri ng ortopedista ang kanyang mga kamay, humingi ng x-ray at nagtaka sa kanyang nakita. Ginang Luz, namamaga ang iyong mga kasukasuan, ngunit wala akong nakikitang senyales ng arthritis o iba pang malalang kondisyon. Ito ay isang biglaang pamamaga, posibleng sanhi ng sobrang paulit-ulit na paggalaw o isang maliit na pinsala na hindi mo napansin. Pinsala? Tanong ni Luz, pero hindi ako nasaktan. Minsan nangyayari ito nang hindi natin namamalayan. Isang bahagyang tama, isang pagdiin, mga ganong bagay, reresetahan kita ng mas malakas na anti-inflammatory at ganap na pahinga sa loob ng 5 araw. Bawal ang piano. Sa panahong iyon, naramdaman ni Luz na nanikip ang kanyang dibdib. Pero Dok, may mahalaga akong pagtatanghal 6 na araw mula ngayon. Bumuntong hininga ang doktor. Tingnan mo,
Kung magpapahinga ka ng maayos at iinumin ng gamot, may pagkakataong gumaling ka sa tamang oras. Pero kung pipilitin mo ngayon, maaaring lumala ito at makompromiso hindi lang ang pagtatanghal kundi ang iyong kalusugan sa pangmatagalan. Umuwi si Luz na malungkot. Sinubukan siyang aliwin ni Eduardo, ngunit halos hindi siya makapagsalita. Umakyat siya sa kanyang kwarto at umiyak mag-isa, pakiramdam na ang kanyang pangarap ay dumudulas sa pagitan ng kanyang mga daliri sa literal na paraan. Si Isay ang kumatok sa pinto makalipas ang ilang oras. La, pwede po bang pumasok? Pwede, anak. Umupo si Isay sa kama sa tabi ng kanyang lola. Narinig ko po si Papa na kinakausap tungkol sa mga kamay ninyo. Pasensya na po. Mahinang ngumiti si Luz. Salamat, anak. Magiging maayos din ako. Nagatubili si Isay na tila may gusto pang sabihin. Sa wakas nagsalita siya. La, may kailangan po akong sabihin sa inyo pero hindi ninyo pwedeng sabihin kahit kanino na ako ang nagsabi, ha? Umupo nang maayos si Luz sa kama, alerto. Ano yon, Isay? Tungkol po kay Mama. Kakaiba po talaga siya. Noong nakaraang linggo, narinig ko siyang may kausap sa telepono tungkol sa inyo. Sinasabi niya na masyado raw kayong nakakakuha ng atensyon, na hindi raw iyon patas sa akin, na sinasapawan ninyo ang trabaho niya bilang ina. Nahiya po ako, La. Hindi ko naman po hiningi ang lahat ng iyon. Naramdaman ni Luz ang panlalamig sa kanyang gulugod. At ano pa ang sinabi niya? Hindi ko po narinig lahat, pero may sinabi siya tungkol sa paggawa ng isang bagay para pantayin ang mga bagay. Hindi ko po alam kung ano ang ibig sabihin nun, pero nag-alala po ako. Obsessed na po si Mama sa ideya na kailangan kong maging mas magaling sa inyo sa piano, at sa totoo lang, hindi ko na po kaya. Niyakap ni Luz ang kanyang apo. Huwag kang mag-alala, anak. Bagay ito ng mga matatanda. Nag-aalala lang ang nanay mo para sa iyo. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman ni Luz ang paglaki ng isang malalim na pangamba. Magagawa kaya ni Paula na gumawa ng isang bagay para sirain ang kanyang pagtatanghal? Hindi, ito'y isang absurdong pag-iisip. Si Paula ay kanyang manugang, ina ng kanyang apo, asawa ng kanyang anak. Hindi niya gagawin ang ganong bagay o gagawin niya ang mga sumunod na araw ay isang halo ng sapilitang pahinga at lumalaking pagkabalisa. Relihiyosong iniinom ni Luz ang mga gamot, naglalagay ng malamig na kompres sa kanyang mga kamay, iniiwasan ang anumang galaw na maaaring magpalala sa pamamaga. Ngunit tumatakbo ang oras at papalapit ng papalapit ang pagtatanghal. 3 araw bago ang resital, nagising si Luz na medyo gumaan ang pakiramdam sa kanyang mga kamay. Nabawasan ang sakit, pati na rin ang paninigas. Maingat siyang bumaba sa sala at umupo sa piano. Tumugtog siya ng ilang simpleng scale. Mas mahusay na tumugon ang kanyang mga daliri, bagaman hindi pa perpekto. Masyado siyang nakatuon kaya't hindi niya napansin si Paula na nakatayo sa pinto. Pinagmamasdan siya na may madilim na ekspresyon. Nang sa wakas ay napansin ni Luz ang presensya ng kanyang manugang, isang kilabot ang gumapang sa kanyang gulugod. Gumagaling na ang mga kamay mo, sabi ni Paula na may malamig na ngiti. Mabuti naman, pilit nang umiti si Luz. Oo, sa tingin ko makakatugtog na ako sa resital, dahan-dahang tumango si Paula. Sana nga, sayang naman kung mawawala ang lahat ng panahong iyon ng paghahanda. At tumalikod siya, iniwan si Luz na mag-isa na may isang kutob na hindi niya mapangalanan. May mali, mayroong napakamali, ngunit kung ano yon, hindi masabi ni Luz. 2 araw bago ang pagtatanghal, nagising si Luz sa kalagitnaan ng gabi dahil sa matinding pagkauhaw. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig at pagdaan sa sala, napansin niya ang isang ilaw na nakabukas sa opisina ni Eduardo. Nagtaka siya dahil halos 3:00 na ng umaga. Dahan-dahan siyang lumapit at nakarinig ng mga boses. Sina Eduardo at Paula yon, nagtatalo sa mahinang ngunit tensyonadong tono. Paula, kalokohan niyan. Hindi sinusubukang sapawan ni Mama ang sinuman, sabi ni Eduardo. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo kailanman naiintindihan. Lahat ay tungkol sa kanya, pinupuri siya na para bang isang bayani. At si Isay, walang pakialam sa pagsisikap niya sa mga tao ng pag-aaral na ipinuhunan ko sa kanya. Ayaw ni Isay tumugtog ng piano, Paula. Malinaw iyan sa lahat maliban sa iyo, ipinoproject mo ang sarili mong mga kagustuhan sa ating anak. Hindi, gusto ko lang siyang makilala. At ang pagpaparamdam ng masama sa aking ina ang solusyon doon. Wala akong ginagawa, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Naramdaman ni Luz na manginig ang kanyang mga binti. Tahimik siyang lumayo at bumalik sa kanyang kwarto, bumibilis ang tibok ng puso.
Ang kumpirmasyon ng kanyang mga hinala ay hindi nagdulot ng ginhawa kundi mas maraming takot. Talagang may negatibong nararamdaman si Paula tungkol sa kanyang pagtatanghal. Ngunit gaano ito kapanganib? Kinabukasan, isang araw na lang bago ang resital, nagising si Luz na may masamang pakiramdam. Muling namaga ang kanyang mga kamay, masakit at naninigas ang mga kasukasuan. Para bang ang paggaling sa mga nakalipas na araw ay naglaho sa isang iglap. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri at naramdaman ang isang matinding sakit na gumapang sa kanyang mga pulso. Desperada, tinawag niya si Eduardo, agad siyang dinala nito sa emergency room. Gumawa ng mga bagong pagsusuri ang mga doktor at nalito. Ginang Luz, lumala ng husto ang pamamaga, napakakaiba. May ginawa po ba kayong iba? Na aksidente po ba kayo? Wala, gumagaling na ako, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari. Nagreseta ang mga doktor ng mas malakas na gamot at inilagay sa magaang saklay ang kanyang mga kamay. Halos wala ng tsansa na makatugtog siya kinabukasan. Umiyak si Luz pa uwi. Hawak ni Eduardo ang kanyang mabuting kamay, sinusubukang aliwin siya. Pwede nating i-reschedule, may intindihan ni Jingay Soclara. Hindi pareho iyon, Eduardo. Buong buhay kong hinintay. Ito. Pagdating sa bahay, natagpuan nila si Paula sa kusina, naghahanda ng tanghalian. Tumingin siya sa mga kamay ni Luz na may benda at hindi nagpakita ng tunay na pagkagulat ang kanyang mukha. Mayroong isang bagay na ensayado sa kanyang ekspresyon ng pag-aalala. Diyos ko, Luz, anong nangyari? Tinitigan siya ni Luz sa mata at sa sandaling iyon nalaman niya. Nalaman niya ng may ganap na katiyakan na may kinalaman si Paula sa paglala ng kanyang mga kamay. Ngunit paano? Paano niya ito nagawa? Ang mga sumunod na oras ay dumaan sa isang tahimik na bangungot. Nanatili si Luz sa kanyang kwarto, hindi matanggap na nawasak na ang kanyang pangarap. Kinansela ni Eduardo ang pagtatanghal kay Jingay Clara na labis na nalungkot sa balita. At pagkatapos, nang dumating ang gabi at bumalot sa bahay ang isang mabigat na katahimikan, muling kumatok si Isay sa pinto ni Luz. La, may nakita po ako. Kailangan ko pong sabihin sa inyo. Pumasok si Isay sa kwarto na nanlalaki ang mga mata, maingat na isinara ang pinto sa likuran niya. Umupo ng maayos si Luz sa kama, ang kanyang masakit na mga kamay ay kumikirot sa loob ng mga saklay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita ang seryosong ekspresyon ng kanyang apo. Ano ang nakita mo, anak? Tanong ni Luz, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Lumapit si Isay at umupo sa paanan ng kama, bahagyang nanginginig ang mga kamay. La, kailangan ninyong ipangako na hindi ninyo sasabihin na ako ang nagsabi. Hindi pa po ngayon, dito pa po ako nakatira at natatakot ako sa maaaring gawin ni Mama. Inabot ni Luz ang kanyang mabuting kamay at hinawakan ang kamay ni Isay. Nangangako ako, magsalita ka. Huminga ng malalim si Isay. 2 araw na po ang nakalipas habang tulog kayo, nagising ako ng madaling araw para magbanyo. Pagbalik ko sa kwarto, nakita ko si Mama na lumalabas sa kwarto ninyo. Nagtaka po ako kasi hindi naman siya pumupunta roon sa gitna ng gabi. Hindi niya po ako nakita. Nagtago po ako sa pasilyo at pinanood siyang bumaba sa kusina, naghugas ng kamay ng dahan-dahan na parang may tinatanggal at pagkatapos ay bumalik sa kwarto niya. Naramdaman ni Luz na bumaliktad ang kanyang sikmura. At alam mo ba kung ano ang ginagawa niya sa kwarto ko? Hindi po ako sigurado kaya kinabukasan, nang umalis ang lahat, nag-imbestiga po ako. Nagatubili si Isay, kinakagat ang labi. La, nakakita po ako ng mga tableta na nakatago sa drawer ng komoda ni Mama. Hindi po iyon ang karaniwang gamot niya. Sinearch ko po sa internet ang pangalan sa pakete. Mga tableta po iyon para magdulot ng mga reaksyong alergy at pamamaga. Ang uri ng bagay na maaaring magpamaga sa mga kamay ng isang tao. Tila umikot ang mundo sa paligid ni Luz. Sinasabi mo bang nilagyan ng nanay mo ng kung ano ang mga gamot ko? Tumango si Isay, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Sa tingin ko po, La, tiningnan ko po ang mga bitamina ninyo, iyong iniinom ninyo araw-araw bago matulog. Kakaiba po ang itsura ng mga tableta. Ang ilan ay medyo iba sa iba na parabang pinalitan. At bukas po ang bote ni Mama, may ilang tabletang nawawala. Ipinikit ni Luz ang kanyang mga mata. Nararamdaman ang isang halo ng pagkabigla, pagtataksil at isang malalim na kalungkutan. Paanong magagawa ng isang tao mula sa sarili mong pamilya ang ganoong bagay? Nilason ni Paula ang kanyang mga bitamina para sirain ang kanyang pagtatanghal, para pahirapan siya, para wasakin ang kanyang pangarap. Anak, sabi ni Luz na may nanginginig na boses, kailangan mong ipakita sa akin ang mga tabletang iyon at kailangan nating sabihin sa tatay mo
Mabilis na umiling si Isay. Hindi po ngayon, La. Hindi pa po. Hindi po maniniwala si Papa. Hindi siya naniniwala kapag may nagsasabi ng masama tungkol kay Mama. Lagi niya itong ipinagtatanggol at kung sasabihin ko itatanggi lahat ni Mama, sasabihin nag-iimbento lang ako. At lalo lang lalala ang sitwasyon para sa akin. 17 taong gulang lang po ako, wala po akong mapupuntahan. Naunawaan ni Luz ang dilema ng kanyang apo. Tama si Isay. Bulag si Eduardo pagdating kay Paula. Noon pa man, mahal niya ito ng buong puso at tumatangging makita ang mga depekto nito. At ang pag-akusa kay Paula ng walang matibay na ebidensya ay maaaring makasira sa pamilya sa paraang hindi na maayos. Kaya ano ang gagawin natin? Tanong ni Luz. Pakiramdam na nawawala. Pinunasan ni Isay ang kanyang mga luha. Una, itigil ninyo po ang pag-inom ng mga bitamina. Agad-agad. Pagkatapos, kailangan nating mangalap ng ebidensya, mga litrato ng mga tableta, baka makakakuha ng sample para sa pagsusuri. At pagkatapos, kapag kumpleto na ang lahat, saka natin sasabihin kay Papa. Doon hindi na niya maitatanggi, dahan-dahang tumango si Luz. Napakagiting mo, Isay, at napakatalino. Niyakap ni Isay ang kanyang lola ng maingat, iniiwasan ang kanyang mga sugatang kamay. Mahal ko po kayo, La, at ayaw kong nakikita kayong nagdurusa ng ganito. Mali po si Mama, sobrang mali. Nang gabing iyon, hindi ininom ni Luz ang kanyang mga bitamina. Itinago niya ang bote sa drawer ng kanyang bedside table at sinubukang matulog, ngunit hindi dumating ang antok. Umiikot ang kanyang isipan, pinoproseso ang revelasyon ni Isay, sinusubukang unawain kung paano sila umabot sa puntong iyon. Si Paula, ang babaeng mahal ni Eduardo, ang ina ng kanyang mahal na apo, ay sinisira ang kanyang mga kamay ng sadya dahil sa inggit at sama ng loob. Ito ay isang bagay na napakalupit, napaka-absurdo, na nahihirapan pa rin si Luz na lubusang tanggapin. Ngunit naroon ang mga ebidensya, ang hindi maipaliwanag na paglala ng kanyang mga kamay. Ang kawalan ng tunay na pagkagulat ni Paula nang makita siyang may benda. At ngayon, ang natuklasan ni Isay. Sa mga sumunod na araw, nagpanggap si Luz na normal ang lahat. Patuloy niyang itinago ang mga bitamina nang hindi iniinom at napansin ang unti-unting paggaling ng kanyang mga kamay. Nagsimulang humupa ang pamamaga, nabawasan ang sakit at unti-unting bumalik ang kanyang paggalaw. Ito ay isang masakit na kumpirmasyon. Talagang nilalason siya ni Paula. Si Isay, sa talino ng kanyang henerasyon, ay kinuna ng litrato ang mga kahina-hinalang tableta mula sa bote ni Paula gamit ang kanyang cellphone. Nakakuha pa siya ng ilan sa mga ito at itinago sa isang maliit na plastic bag, itinago sa ilalim ng kanyang bag sa eskwela. Ang dalawang babae, Lola at Apo, ay naging lihim na magkaalyado sa isang tahimik na investigasyon. Nanatiling walang kamalay-malay si Eduardo sa lahat. Nagtatrabaho siya ng mahabang oras sa opisina, umuuwing pagod, naghahapunan kasama ang pamilya at natutulog. Sa mga katapusan ng linggo, sinusubukan niyang pasayahin si Luz, dinadala siya para mananghalian sa labas, kinakausap tungkol sa posibilidad na i-reschedule ang pagtatanghal pagkatapos ng ilang buwan. Ngumingiti at sumasang-ayon si Luz, ngunit sa loob-loob niya ay pinaplano ang kanyang mga susunod na hakbang. Si Ginkaw na Clara, ang guro ng piano, ay bumisita kay Luz isang linggo matapos kansilahin ang pagtatanghal. Matagal silang nagyakapan at hindi itinago ni Gingeron Clara ang kanyang kalungkutan. Luz, mahal, labis akong nalungkot nang tumawag si Eduardo. Ngunit ang mahalaga ay ang iyong kalusugan. I-reschedule natin para sa susunod na resital. 3 buwan mula ngayon, magkakaroon ka ng oras para ganap na gumaling. Nagpasalamat si Luz ngunit hindi binanggit ang kanyang mga hinala tungkol kay Paula. Hindi pa oras. Kailangan niya ng mas maraming ebidensya ng isang matibay na plano. Si Teresita, ang kanyang kaibigan sa loob ng maraming dekada, ang sa wakas ay tumulong sa kanya na ayusin ang kanyang mga ideya. Binisita siya ni Luz isang maaraw na hapon, dala ang mga litratong kinunan ni Isay. Umupo sila sa hardin ng bahay ni Teresita, umiinom ng malamig na tsaa na may limon. Diyos ko, Luz, napakaseryoso nito, sabi ni Teresita matapos marinig ang buong kwento. Kailangan mong sabihin kay Eduardo at baka pati sa pulis. Alam ko, Tessie, pero hindi maniniwala si Eduardo ng walang matibay na ebidensya at ayaw kong sirain ang kanyang pagsasama. Sa kabila ng lahat, si Paula ang ina ni Isay. Ang asawa niya, wawasakin nito ang buong pamilya. Mahigpit na hinawakan ni Teresita ang mga kamay ni Luz. Mahal, sinubukan kanyang sirain. Nilason kanya dahil sa inggit. Hindi ito maliit na bagay. Napakabigat nito. Hindi mo maaaring palampasin.
Hindi ko palalampasin pangako ni Luz, ngunit kailangan kong gawin ito sa tamang paraan para sa kapakanan ng lahat. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng kakaibang rutina. Ipinagpatuloy ni Luz ang kanyang rehabilitasyon, gumagaling ang kanyang mga kamay araw-araw ngayong hindi na siya nilalason. Muli siyang nagsimula ng mga klase kay Ginning Clara, tumutugtog ng maingat, muling binubuo ang kanyang kumpiyansa. Ang resital ay na-reschedule pagkatapos ng 2 buwan at determinado siyang maging handa. Si Paula, na napansin ang paggaling ni Luz, ay halatang nadismaya. Higit sa 1 beses, nahuli siya ni Luz na pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na may hindi maitagong ekspresyon ng pagkabigo. Ngunit hindi alam ni Paula na natuklasan na ang kanyang plano. Patuloy siyang namuhay ng normal, nagtatrabaho sa butik, nag-aalaga sa bahay, nakikipag-ugnayan sa pamilya. Sa isang pananghalian ng linggo, kasama ang buong pamilya, lumitaw ang unang lamat. Kaswal na nagkomento si Eduardo tungkol sa paggaling ni Luz, pinupuri ang kanyang dedikasyon sa physical therapy. Ang galing ni Mama, hindi ba Paula? Sa loob lang ng ilang linggo, halos na ibalik na niya ang lahat ng kanyang paggalaw. Humanga ang mga doktor, pilit na ngumiti si Paula. Talaga? Nakakabilib. Si Isay na nakaupo sa tabi ng kanyang lola ay nakipagpalitan ng makahulugang tingin kay Luz. Ramdam ang tensyon kahit para lang sa mga nakakaalam kung ano ang nangyayari sa ilalim ng ibabaw. Pagkatapos ng tanghalian, habang tumutulong si Luz na ligpitin ang mga plato, lumapit sa kanya si Paula sa kusina. Naiwan silang dalawa sandali. Epektibo ba ang mga bitamina mo? Tanong ni Paula na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Luz ang panlalamig sa kanyang gulugod, ngunit pinanatili ang kanyang composure. Sa totoo lang, itinigil ko na ang pag-inom. Naisip kong baka nakakasama sa akin. Nag-alinlangan ang ngiti ni Paula. Itinigil? Bakit? Kutob lang. At mukhang tama ako dahil gumaling ako ng husto pagkatapos kong itigil. Namutla si Paula sandali, ngunit mabilis na nakabawi. Bueno, ang mahalaga ay gumagaling ka na. Sinalubong ni Luz ang tingin ng kanyang manugang. Oh Paula, ang mahalaga ay gumagaling na ako sa kabila ng lahat. Hindi nakaligtas ang subtext ng pangungusap. Binuksan ni Paula ang kanyang bibig na parang may sasabihin. Ngunit pumasok si Eduardo sa kusina sa sandaling iyon, sinira ang tensyon. Ma Paula, kailangan ninyo ng tulong? Sabay na sumagot ang dalawa ng hindi at lumipas ang sandali. Ngunit may nagbago. Alam ni Paula na naghihinala si Luz. At alam ni Luz na alam ni Paula ng gabing iyon matagal na nag-usap sina Luz at Isay. Kailangan nating kumilos agad, sabi ni Luz. Alam niyang natuklasan ko. Hindi ko alam kung ano ang maaari niyang gawin ngayon. Sumang-ayon si Isay. Sa tingin ko dapat na nating sabihin kay Papa bukas, ipunin ang lahat ng ebidensya at sabihin, hindi na pwedeng maghintay. Tumango si Luz, mabigat ang puso. Tama ka, oras na para ibunyag ang katotohanan. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Kinabukasan, nang bumaba si Luz para mag-almusal, natagpuan niya si Eduardo na nakaupo sa mesa sa kusina na may itsurang wasak. Nasa tabi niya si Paula, humahagulgol. Anong nangyari? Tanong ni Luz. Naalarma? Inangat ni Eduardo ang kanyang mga pulang mata. Umupo ka. May kailangan akong sabihin sa iyo. Umupo si Luz. Bumibilis ang tibok ng puso. Hinawakan ni Eduardo ang kanyang mga kamay ng maingat, iniiwasan ang mga bahaging masakit pa. May sinabi sa akin si Paula na napakahirap kagabi. Dumadaan siya sa isang seryosong krisis sa emosyon. Ilang buwan na siyang nakikipaglaban sa depresyon at pagkabalisa. Ngunit ayaw niyang mag-alala ang sinuman at kagabi, sa isang sandali ng kahinaan, sinubukan niyang gumawa ng isang bagay na kahilahilakbot. Naramdaman ni Luz na manlamig ang kanyang dugo. Ano? Sinubukan niyang saktan ang sarili niya, ma. Desperado na siya sa sarili niyang mga pakiramdam ng kakulangan, kaya halos uminom siya ng sobrang gamot. Napigilan ko siya sa tamang oras, pero napakasama ng lagay niya. Dadalhin namin siya para sa psychiatric treatment, kailangan niya ng profesional na tulong. Tumingin si Luz kay Paula na itinatago ang mukha sa kanyang mga kamay, humihikbi. At napagtanto niya kung ano ang nangyayari, inuunahan siya ni Paula. Gumagawa siya ng isang salaysay kung saan siya ang biktima, ang marupok na taong nangangailangan ng habag. Kung aakusahan siya ni Luz ngayon, magmumukha siyang malupit, walang pakiramdam. Ito ay napakatalino. Sa isang masamang paraan, tinitiyak ni Paula na anumang akusasyon laban sa kanya ay ituturing na pag-atake sa isang taong may sakit sa isip. Eduardo, maingat na sinabi ni Luz, naiintindihan kong dumadaan si Paula sa mga paghihirap, ngunit may ilang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo tungkol sa nangyari sa akin. Umiling si Eduardo.
Mapakiusap, wag ngayon, napakarupok ni Paula, magsisimula siya ng treatment ngayon din, paparating na ang psychiatrist, pwede ba tayong mag-usap tungkol sa anumang bagay pagkatapos kapag mas stable na siya? Tumingin si Luz sa kanyang anak, sa kanyang manugang na umiiyak at nalamang talo siya sa laban na yon. Kung ipipilit niya ngayon, ituturing siyang walang pakiramdam, hindi siya pakikinggan ni Eduardo. Kailangan niya ng ibang sandali, ibang paraan. Sige Eduardo, pwede tayong mag-usap pagkatapos. Si Isay na bumaba sa hagdanan at nasaksihan ang eksena mula sa pasilyo ay natagpuan ang kanyang lola sa kwarto isang oras pagkatapos. Galit na galit ang dalagita, minanipulan niya ang lahat. Ginawa niyang biktima ang sarili niya para walang maniwala sa atin. Niyakap ni Luz ang kanyang apo. Alam ko anak, pero hindi pa tayo talo. Kailangan lang nating maging mas matalino. Sa mga sumunod na linggo, naging isang kakaibang entablado ang bahay. Nagsimula si Paula ng masinsinang psychiatric treatment na may mga sesyon ng therapy 3 beses sa isang linggo at isang nakababahalang dami ng gamot. Naglalakad siya sa bahay na parang anino, hindi gaanong nagsasalita, madalas umiiyak, nananatili sa papel ng isang sirang tao na nangangailangan ng pangangalaga. Wasak si Eduardo sa sitwasyon ng kanyang asawa at buong pusong sumuporta sa kanya. Sina Luz at Isay sa kabilang banda ay itinago ang kanilang mga ebidensya, naghihintay ng tamang oras para kumilos. Si Teresita ang nagmungkahi ng solusyon. Luz, kailangan mo ng abogado, hindi para magsampa ng kaso agad kundi para magbigay ng gabay. Isang taong nakakaintindi sa mga ganitong kaso at makapagsasabi sa iyo kung ano mismo ang gagawin. Sinunod ni Luz ang payo at lihim na naghanap ng isang abogadong dalubhasa sa family law at mga krimen. Si Atty. Marco Villanueva ay isang lalaking may edad na 50, may karanasan at mahabagin. Pinakinggan niya ang buong kwento, sinuri ang mga ebidensya at gumawa ng isang matino na pagsusuri. Ginang Luz, ang mayroon kayo ay malalakas na pahiwatig, ngunit hindi tiyak na ebidensya. Ang mga litrato ng mga tableta ay hindi nagpapatunay na ginamit ang mga ito laban sa inyo. Kailangan natin ng isang bagay na mas tiyak. Ang mungkahi ko ay kumuha tayo ng sample ng inyong orihinal na mga gamot at ipasuri sa laboratorio. Kung makakita tayo ng mga kakaibang sangkap, magkakaroon tayo ng hindi matututulang ebidensya. Agad na sumang-ayon si Luz, itinatago pa rin niya ang bote ng mga bitamina na itinigil niyang inumin. Ipinadala ng abogado ang mga kapsula sa isang espesyal na laboratorio at naghintay sila ng mga resulta. Samantala, ipinagpatuloy ni Luz ang kanyang paghahanda para sa na-reschedule na resital. Halos ganap nang gumaling ang kanyang mga kamay at tumutugtog siya ng may panibagong emosyonal na intensidad. Bawat nota ay isang pagpapatunay ng paglaban, ng pagtangging mawasak. Napansin ni Jing Ao Clara ang pagbabago. Luz, iba na ang iyong musika, mas malalim, mas matindi. Anong nangyari? Malungkot nang umiti si Luz. Nangyari ang buhay, Jingges Clara, at tinuruan ako nito na mas malakas tayo kaysa sa inaakala natin. 3 linggo bago ang resital, dumating ang mga resulta mula sa laboratorio. Tumawag si Ate Marco kay Luz, seryoso ang kanyang boses sa telepono. Ginang Luz, tiyak na ang mga resulta. Ang inyong mga bitamina ay naglalaman ng mga sangkap na nagdudulot ng alergi at pamamaga sa mga dosis na magdudulot ng eksaktong mga sintomas na inyong naranasan. Ito ay sinadyang paglason. May sapat tayong ebidensya para sa isang kriminal na reklamo. Naramdaman ni Luz na manginig ang kanyang mga binti. Oras na, kung gayon, oras na, kumpirma ng abogado, ihahanda ko ang lahat ng dokumentasyon. Kailangan ninyong magpasya, gusto ninyo bang magsampa ng formal na reklamo sa pulisya o mas gusto ninyong harapin muna ang inyong pamilya? Inisip ni Luz si Eduardo kung gaano siya masasaktan. Inisip niya si Isay na nakatira pa rin sa bahay na yon at umaasa sa kanyang mga magulang. Inisip niya si Paula na minanipula ang lahat ng may gayong kahusayan. Gusto kong harapin muna ang aking pamilya, karapat dapat malaman ni Eduardo ang katotohanan bago ito maging isang kaso sa pulisya. Ngunit gusto kong naroon ka at Yamang Marco para matiyak na lahat ay gagawin ng tama. Sumang-ayon ang abogado at nagtakda sila ng isang pagpupulong sa katapusan ng linggong iyon. Ipinaalam ni Luz kay Eduardo na kailangan nilang mag-usap tungkol sa isang napakahalagang bagay at hiniling na naroon ang buong pamilya. Si Eduardo na nakatuon pa rin sa paggamot ni Paula ay nag-aatubiling sumang-ayon. Nang dumating ang araw, umupo si Luz sa sala kasama si Ate Marco sa kanyang tabi.
Nasa sofa sa harap sina Eduardo at Paula. Tumayo si Isay sa tabi ng kanyang lola, isang tahimik na pagpapakita ng suporta. Tumingin si Eduardo sa lahat ng may pagkalito. Ma, ano ito? Bakit ka tumawag ng abogado? Huminga ng malalim si Luz at nagsimula. Eduardo, ang sasabihin ko sa iyo ay magiging napakahirap pakinggan. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa aking mga kamay. At pagkatapos, sa isang matatag ngunit emosyonal na boses, isinalaysay ni Luz ang lahat. Ang hindi maipaliwanag na paglala ng kanyang mga kamay, ang natuklasan ni Isay tungkol sa mga tableta sa drawer ni Paula, ang pagsusuri sa laboratorio na nagpapatunay ng paglason, ang mga litrato, ang mga testimonya ay lahat ng ebidensyang naipon sa loob ng mga linggo. Namutla si Eduardo, tumitingin mula sa kanyang ina patungo sa kanyang asawa ng may hindi makapaniwalang tingin. Hindi ito maaaring maging totoo. Paula, sabihin mong hindi ito totoo. Hindi kumikibo si Paula, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Sa loob ng mahabang segundo, wala siyang sinabi. Pagkatapos, dahan-dahan, may nagbago sa kanyang mga mata. Bumagsak ang maskara ng kahinaan na nagbunyag ng isang bagay na malamig at mapanlinlang sa ilalim. Ano kung totoo? Sabi ni Paula sa isang boses na hindi pa naririnig ni Luz dati. Ano kung ginawa ko ngayon? Anong gagawin mo, Eduardo? Tumayo si Eduardo mula sa sofa. Nanginginig. Paano mo na itatanong yan? Paano mo inaamin ang isang bagay na napakakasuklam-suklam at umaakto na parang wala lang? Tumayo rin si Paula, tensyonado ang kanyang katawan. Dahil sawa na akong makita ang nanay mo na nakakakuha ng lahat ng atensyon. Sawa na akong makarinig ng mga papuri tungkol sa kanya habang binabaliwala ang anak ko. Sawa na akong maging ang hindi nakikitang manugang habang nagniningning ang perpektong biyenan. Ang katahimikang sumunod ay ganap. Nagsimulang umiyak ng tahimik si Isay. Si Atirios Marco ay nagsusulat. Tila nawala ng kakayahang magsalita si Eduardo. Si Luz, na may luhang tumutulo sa kanyang mukha, ay mahinang nagsabi, Paula, hindi ko kailanman gustong sapawan ng sinuman. Gusto ko lang tuparin ang pangarap ko. Tumawa si Paula, isang mapait at walang katuwa ang tunog. Ang pangarap mo, laging ang pangarap mo. Paano naman ang mga pangarap ng iba? Paano naman ang gusto ko para sa anak ko? Walang pakialam doon. Sa wakas ay natagpuan ni Eduardo ang kanyang boses. Nilason mo ang nanay ko, pwede mo siyang mapatay at nagsasalita ka na para bang siya ang may kasalanan? Humarap si Paula sa kanyang asawa. Hindi ko siya papatayin. Gusto ko lang na hindi siya makatugtog. Gusto ko lang sirain ang katawa-tawang pagtatanghal na yon. Iyon ang nararapat sa kanya. Umatras si Eduardo na parang nasampal. Hindi kita kilala? Akala ko kilala kita pero hindi. Sa wakas ay namagitan si Atider Marco. Ginang Paula, kaamin mo lang sa isang malubhang krimen. Sinadyang paglason, may karapatan kang magkaroon ng abogado bago ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Tumingin si Paula sa abogado ng may paghamak. Hindi ko kailangan ng abogado, alam ng lahat dito kung ano ang ginawa ko at alam nila kung bakit. Hindi ako nagsisisi, lalong lumakas ang hikbi ni Isay. Mama, pakiusap, itigil mo na. Ngunit si Paula ay lampas na sa punto ng pagbabalik. Ang mga tao ng sama ng loob, inggit at pagkabigo ay bumuhos sa isang hindi mapigilang agos. Hindi siya ang marupok na biktima na kanyang ipinakita. Siya ay isang taong nilamon ng mga nakalalasong emosyon na sa wakas ay umapaw sa mga mapanirang kilos. Kinuha ni Eduardo ang kanyang cellphone na may nanginginig na mga kamay. Tatawag ako ng pulis. Hindi sinubukan ni Paula, napigilan siya. Umupo lang siya muli sa sofa, walang laman ang mga mata at naghintay sa susunod na mangyayari. Dumating ang mga pulis sa loob ng wala pang 30 minuto. 2 opisyal ang pumasok sa bahay ng pamilya Santos sa Forbes Park at natagpuan ang isang eksenang hindi nila malilimutan. Isang wasak na pamilya, hinati ng pag-amin sa isang krimen na tila kinuha sa isang telenovela, ngunit napakatotoo. Dinala si Paula para magbigay ng testimonya sa istasyon ng pulis. Hindi siya nanlaban, hindi nagprotesta. Pumasok siya sa sasakyan ng pulis na may parehong walang laman na ekspresyon na pinanatili niya mula nang umamin. Sinamahan siya ni Eduardo na nasa estado pa rin ng pagkabigla, hindi kayang lubusang iproseso ang nangyayari. Naiwan si Luz sa bahay kasama si Isay at si Atirios Marco, lahat ay sinusubukang unawain kung paano sila umabot sa puntong iyon. Ang gabi ay mahaba at puno ng paghihirap. Hindi nakatulog si Luz. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya, nakatingin sa piano na kumakatawan sa napakaraming bagay sa
kanyang buhay. Ang napakagandang instrumentong iyon na dapat sana'y simbolo ng kagalakan at katuparan ay naging sentro ng isang trahedya sa pamilya. Sulit ba ito? Nabigyang katwiran ba ng kanyang pangarap ang lahat ng sakit na iyon? Pumasok si Isay sa sala ng 2:00 ng umaga at natagpuan ang kanyang lola na gising pa. Hindi ninyo pwedeng sisihin ang sarili ninyo para dito. Tumingin si Luz sa kanyang apo na may pagod na mga mata. Paano hindi anak? Kung hindi ako nagsimulang tumugtog ng piano, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Umupo si Isay sa paanan ng silya. Hindi po yan totoo. Hindi po ang piano ang problema. Ang problema po ay kung ano ang nasa loob ni Mama. Ang inggit, ang sama ng loob, ang pangangailangang kontrolin ang lahat. Palagi na pong naroon iyon, ang piano lang po ang naging gatilyo. Kung hindi iyon, iba naman. Hinaplos ni Luz ang buhok ng kanyang apo. Napakatalino mo para sa iyong edad. Kinailangan ko pong mag-mature ng mabilis. Malungkot na sabi ni Isay. Palagi pong mahirap si Mama. Hindi ko lang inakala na magagawa niya ang isang bagay na ganito. Nanatiling tahimik ang dalawa sa loob ng mahabang sandali, nakahanap ng aliw sa presensya ng isa't isa. Sila ay mga nakaligtas sa isang bagyo na hindi pa ganap na lumilipas. Umuwi si Eduardo sa madaling araw. Ang kanyang mukha'y may marka ng pagod at emosyonal na sakit. Formal na kinasuhan si Paula ng sinadyang paglason at nakakulong habang naghihintay ng hearing. Ang kanyang abogado, isang propesyonal na mabilis na kinuha ng pamilya ni Paula, ay sinusubukang makipagtalo para sa pansamantalang kalayaan batay sa kanyang psychiatric treatment, ngunit tumututol ang piskalya. Umupo si Eduardo sa mesa ng almusal nang hindi makakain. Nagtimpla si Luz ng matapang na kape at umupo sa tabi ng kanyang anak, hinawakan ang kanyang kamay. Anak, pasensya na. Hindi ko kailanman ginustong mangyari ito ng ganito. Umiling si Eduardo. Mawala kang dapat ihingi ng tawad. Si Paula ang gumawa ng lahat ng ito. Ako lang, hindi ako makapaniwala. 15 taon ng pagsasama. Paano ko hindi nakita? Paano ko hindi napansin kung ano ang kaya niyang gawin? Dahil magaling siyang magtago, sabi ni Isay, na nasa mesa rin. At dahil ayaw mong makita, Papa, lagi mong ipinagtatanggol si Mama kahit na may ginagawa siyang mali. Tumingin si Eduardo sa kanyang anak nang may pagkagulat. Anong mga maling bagay? Bumuntong hininga si Isay. Papa, palaging kontrolado ako ni Mama. Palagi niya akong pinipilit na gawin ang mga bagay na ayaw ko. Ang piano, ang sayaw, ang mga beauty contest nung bata pa ako. Lahat ay tungkol sa kanya sa kung ano ang gusto niyang ipakita sa mundo. Wala akong boses. At kapag sinusubukan kong magsalita, sinasabi mong normal lang iyon na gusto lang niya ang pinakamabuti para sa akin. Ipinikit ni Eduardo ang kanyang mga mata, kitang-kita ang sakit sa bawat linya ng kanyang mukha. Nagkulang ako sa iyo, nagkulang ako sa inyong dalawa. Hinigpitan ni Luz ang hawak sa kamay ng kanyang anak. Hindi ito tungkol sa pagkukulang, Eduardo. Ito ay tungkol sa paggising. At nagising ka, iyon ang mahalaga ngayon. Ang mga sumunod na araw ay isang magulong proseso ng legal na pamamaraan. Naganap ang hearing at ang hukom matapos suriin ang mga ebidensya at pakinggan ang mga argumento ng magkabilang panig ay nagpasya na panatilihing nakakulong si Paula. Ang bigat ng krimen, ang malinaw na pag-amin at ang panganib na maaari niyang saktan, ang mga testigo ay nagpabigat sa desisyon. Kumalat ang balita sa buong lungsod. Ang kwento ng matandang babae na nilason ng kanyang manugang para hindi makatugtog ng piano ay naging headline sa mga lokal na pahayagan. Sinubukan ng mga reporter na makipag-ugnayan kay Luz para sa mga panayam, ngunit tinanggihan niya ang lahat. Ayaw niyang gawing pampublikong palabas ang kanyang pagdurusa. Binisita ni Ginoong Clara si Luz isang linggo matapos makulong si Paula. Wasak ang guro sa balita. Luz, mahal, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Napakasama nito, nakakagulat. Naghanda si Luz ng tsaa para sa kanilang dalawa sa kanyang sala. Ginoong Clara, natuklasan ko na minsan mas madrama pa ang katotohanan kaysa sa anumang katang-isip. At ang resital, malumanay na tanong ni Ginoong Clara. Gusto mo pa bang sumali? Walang huhusga sa iyo kung gusto mong sumuko. Tumingin si Luz sa piano, nag-iisip, ito ay isang panloob na pakikibaka na tumagal ng ilang araw. Isang bahagi niya ay gustong iwanan ang lahat, kalimutan ang piano, iwanan ang masakit na kabanatang iyon. Ngunit ang isa pang bahagi, mas malalim at mas matatag, ay tumangging sumuko. Gusto kong tumugtog. Sa wakas ay sinabi ni Luz, matatag ang kanyang boses. Hindi ko hahayaang sirain ang ginawa ni Paula ang pangarap ko. Iyon ay pagpayag na manalo siya kahit mula sa bilangguan. Ngumiti si Clara nang may pagmamalaki.
Iyan ang estudyante ko, kung gayon magtrabaho tayo, may 3 linggo ka para maging handa. Muling sinimulan ni Luz ang mga pagsasanay ng may panibagong determinasyon. Ang kanyang mga kamay, na malaya na ngayon sa lason, ay mas mahusay na tumutugon. Ang musika ay naging kanyang therapy, kanyang kanlungan, kanyang paraan ng pagproseso sa lahat ng nangyari. Bawat nota ng Clair de Lune ay nagdadala hindi lang ng malungkot na ganda, kundi pati na rin ng sakit, pagbangon at paglaban. Samantala, umuusad ang kaso laban kay Paula. Sinusubukan ng kanyang abogado na bumuo ng isang depensa batay sa emosyonal na karamdaman at depresyon, ngunit napakatibay ng mga ebidensya. Ang mga natagpuang tableta, ang pagsusuri sa laboratorio ng mga bitamina ni Luz, ang nakarecord na pag-amin sa harap ng abogado ng pamilya. Sinilyuhan ni Paula ang kanyang sariling kapalaran, wasak si Eduardo, mahal niya ang kanyang asawa o kahit man lang ang taong akala niya ay siya. Ngunit hindi niya maaaring baliwalain o patawarin ang ginawa nito. Nagsimula siya ng proseso ng hiwalayan at hiniling ang buong kustodiya ni Isay, isang bagay na lubos na sinusuportahan ng dalagita. Si Isay, sa kabilang banda, ay nasa masinsinang therapy, pinoproseso ang mga tao ng manipulasyon ng ina at ang trauma ng pagtuklas kung ano ang kayang gawin ng kanyang ina. Ang therapist, isang may karanasang babae na nagngangalang Dr. Fernandez, ay tumutulong sa dalagita na maunawaan na hindi siya responsable sa mga kilos ni Paula, na maaari niyang mahalin ang kanyang ina at kasabay nito ay kilalanin ang kanyang mga malubhang pagkakamali. Sa isa sa mga pinagsamang sesyon ng therapy ng pamilya na ginagawa ni na Eduardo at Isay, lumitaw ang paksa ng piano. Isay, tumutugtog ka pa ba? Tanong ng therapist. Umiling ang dalagita. Huminto na po ako. Hindi ko na kaya. Tuwing nakikita ko ang piano, naaalala ko ang obsesyon ni Mama kung paano niya ako pinipilit. Paano kung susubukan mong bigyan ng bagong kahulugan ang piano? Mungkahi ni Dr. Fernandez. Paano kung sa halip na maging simbolo ng pressure na inilalagay ng iyong ina sa iyo, ito ay maging simbolo ng iyong sariling pagpili? Maaari kang magpasya na tumugtog kung kailan mo gusto, kung paano mo gusto, nang walang inaasahan. O maaari kang magpasya na hindi na tumugtog at iyon ay magiging wasto rin. Isinaalang-alang ni Isay ang mga salita. Siguro po balang araw, pero hindi pa po ngayon. Sinuportahan ni Eduardo ang kanyang anak. Hindi mo kailangang gawin ang anumang ayaw mo, Isa. Hinding-hindi na, 2 linggo bago ang resital, nagkaroon si Luz ng hindi inaasahang bisita. Si Marcos iyon, ang nakababatang kapatid ni Paula, na dumating mula sa Cebu para lang makipag-usap sa kanya. Si Marcos ay isang lalaking may edad na 35, isang doktor, may asawa at 2 anak. Hindi tulad ng kanyang kapatid, siya ay balanse at mahabagin. Ginang Luz, alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman, ngunit maaari po ba akong makipag-usap sa inyo ng ilang minuto? Si Luz, na nag-atubili sa simula, ay pumayag. Umupo sila sa beranda ng bahay na may tanawin ng maayos na hardin. Gusto kong humingi ng paumanhin sa ngalan ng aking pamilya. Simula ni Marcos, ang ginawa ng aking kapatid ay hindi mapapatawad, wasak ang aking mga magulang, lahat kami. Palaging may problema si Paula, palaging mapagkumpetensya at walang katiyakan, ngunit hindi namin inakala na aabot sa ganito. Tahimik na nakinig si Luz, hinahayaan ang binata na magsalita. Binisita ko siya sa bilangguan kahapon, patuloy ni Marcos. Iba na siya, sa tingin ko, sa wakas ay nauunawaan na niya ang bigat ng kanyang ginawa. Hindi ko hinihiling na patawarin ninyo siya. Gusto ko lang malaman ninyo na hindi niya kami kinakatawan. At kung mayroon kaming magagawa para maibsan ang pagdurusang idinulot niya, pakiusap, sabihin ninyo sa amin. Naramdaman ni Luz ang isang bugso ng emosyon. Marcos, pinahahalagahan ko ang iyong mga salita at hindi ko sinisisi ikaw o ang iyong pamilya. Bawat isa ay responsable sa sarili niyang mga kilos. Gumawa ng mga pagpili si Paula at ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Tutugtog po ba kayo sa resital? Oo, sagot ni Luz ng may paninindigan. Tutugtog ako para sa pangarap na palagi kong hinangad. Tutugtog ako para sa batang babae na may 8 taong gulang na nahulog ang loob sa piano. At tutugtog ako para patunayan na walang sino man ang makakakuha sa atin ng kung ano ang tunay na mahalaga maliban kung papayagan natin. Ngumiti si Marcos ng may paggalang. Isa po kayong kahangahangang babae. Masuwerte si Isay na kayo ang kanyang lola. Pagkaalis ni Marcos, naramdaman ni Luz na may nagbago sa loob niya. Ang galit at sama ng loob na kanyang dinadala
ay nagsimulang magbago sa isang bagay na iba. Hindi ito pagpapatawad, hindi pa. Ngunit ito ay pag-unawa na si Paula ay isang taong may malalim na problema na ang kanyang mga kilos ay nagmula sa isang lugar ng sakit at kakulangan. Ang mga huling pagsasanay ay matindi. Nakipagtulungan si Ginginer Clara kay Luz hindi lang sa teknika, kundi pati na rin sa presensya sa entablado, sa emosyonal na koneksyon sa musika. Hindi ka lang tumutugtog ng mga nota, Luz. Ikinukwento mo ang iyong istorya. Ang istorya ng isang babae na naghintay ng buong buhay para sa sandaling ito at hindi hinayaang sirain ito ng anuman. Nagsasanay si Luz ng ilang oras araw-araw, minsan ay sinasamahan ni Isay na simpleng umuupo sa sala at nakikinig. Ang musika ay lumikha ng isang tulay sa pagitan nila, isang espasyo ng pinagsasaluhang paggaling. Nakatagpo rin si Eduardo ng aliw sa mga himig na nagmumula sa sala. Pagkatapos ng mga nakakapagod na araw sa opisina at masakit na pagbisita sa bilangguan para ayusin ang mga detalye ng hiwalayan, umuuwi siya at umuupo sa hagdanan, nakikinig sa kanyang ina na tumugtog. Ipinaalala sa kanya ng musika na maaari pa ring umiral ang kagandahan kahit sa gitna ng pagkawasak. Isang linggo bago ang resital, nag-organisa si Teresita ng isang maliit na hapunan sa bahay ni Luz kasama ang ilang matatandang kaibigan. Ito ay isang pagtatangka na ibalik ang normalidad, na ipaalala kay Luz na mayroon siyang isang network ng suporta bukod sa kanyang pamilya. Ang mga babae, lahat ay nasa edad na 70, ay nagbahagi ng mga kwento ng kanilang sariling buhay, kanilang sariling mga ipinagpalibang pangarap, kanilang sariling mga pagbangon. Napagtanto ni Luz na hindi siya nag-iisa. Bawat isa sa mga babaeng iyon ay may dalang mga hindi nakikitang peklat, mga tahimik na laban na kanilang hinarap. Alam mo, Luz, sabi ni Gloria, isa sa mga kaibigan, 73 taong gulang at dating propesor sa universidad, ang ginagawa mo ay higit pa sa pagtugtog ng piano. Ipinapakita mo na hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli, na ang pagdurusa ay hindi kailangang tukuyin kung sino tayo. Nanatili ang mga salita kay Luz, gumagawa siya ng higit pa sa pagtupad ng isang personal na pangarap, nagiging simbolo siya ng paglaban at katatagan, lalo na para sa mga babae ng kanyang henerasyon na madalas na kailangang isantabi ang kanilang mga kagustuhan. 3 araw bago ang resital, nakatanggap si Luz ng isang sulat. Galing ito kay Paula, ipinadala mula sa bilangguan. Dinala ito ni Eduardo ng may pag-aalinlangan, hindi sigurado kung gugustuhin ng kanyang ina na basahin ito. Kinuha ni Luz ang sobre at nagpunta sa kanyang kwarto. Umupo siya sa silya malapit sa bintana at binuksan ang sulat na may bahagyang nanginginig na mga kamay. Ang sulat kamay ay kay Paula, ngunit ang mga salita ay tila nagmula sa ibang tao. Luz, simula ng sulat, hindi ko inaasahan na babasahin mo ito. Hindi ko inaasahan na patatawarin mo ako. Hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran, ngunit kailangan kong sabihin ang ilang bagay kahit para lang mailabas ito sa aking dibdib. Naiinggit ako sa iyo, hindi lang dahil sa piano, kundi sa lahat. Sa paraan ng pagmamahal sa iyo ni Eduardo ng walang kondisyon, sa natural at madaling relasyon mo kay Isay, sa kapayapaan na tila mayroon ka sa iyong sarili. Hindi ko kailanman naranasan iyon, palagi akong nakakaramdam ng kakulangan, palaging kailangang patunayan ng isang bagay. Ang aking mga magulang ay mahigpit, hindi kailanman nasisiyahan sa anumang ginagawa ko. Dinala ko yon sa aking pagtanda, desperadong sinusubukang maging perpekto, gawin ang lahat ng tama. Nang magsimula kang tumugtog ng piano at makatanggap ng lahat ng papuri, may nasira sa loob ko. Hindi ito patas. Nag-invest ako ng maraming taon kay Isay, sinusubukang gawin siyang lahat ng hindi ko nakamit. At pagkatapos ay dumating ka, nagsimula mula sa wala at nakatanggap ng pagkilala na hindi ko kailanman nakuha. Nilamon ako ng inggit. Alam kong hindi nito binibigyang katwiran ng anuman. Walang nagbibigay katwiran sa ginawa ko. Ang paglason sa iyo ay malupit, kalkulado, hindi mapapatawad. Sinubukan kong sirain ang iyong pangarap dahil hindi ko kayang harapin ang sarili kong pagkabigo. At sa paggawa nito, sinira ko ang sarili kong buhay, ang aking pagsasama, ang aking relasyon sa aking anak. Ngayon, nakaupo sa seldang ito, mayroon akong sapat na oras para mag-isip. At napagtanto ko na ang problema ay hindi kailanman ikaw. Palagi akong ako, ang aking kawalan ng katiyakan, ang aking masamang pangangailangan para sa pagpapatunay, ang aking kawalan ng kakayahang makaramdam ng tunay na kaligayahan para sa mga tagumpay ng iba. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Gusto ko lang malaman mo na kinikilala ko ang aking mga pagkakamali at gusto kong tumugtog ka sa resital
Tumugtog ka para sa iyo, para sa iyong pangarap, para sa batang babae na laging gustong gumawa ng musika. Tumugtog ka at maging masaya, karapat-dapat ka. Nagtapos ang sulat ng walang formal na lagda, tanging ang mga inisyal na PR. Itinupi ni Luz ang sulat at itinago sa drawer. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa mga salitang iyon. Isang bahagi niya ay nakikita ang sulat bilang isang pagtatangka ng manipulasyon ng pagkuha ng simpatya. Ang isa pang bahagi ay kinikilala na marahil ay may tunay na pagsisisi doon. Ngunit anuman ang katotohanan, alam ni Luz na ang kanyang paggaling ay hindi nakasalalay kay Paula. Nakasalalay ito sa kanyang sarili. Sa gabi bago ang resital, halos hindi nakatulog si Luz. Ang pagkabalisa ay may halong pananabik, takot na, may determinasyon. Bumangon siya bago mag-umaga at nagpunta sa sala. Umupo siya sa piano at tinugtog ang Clair de Lune sa huling pagkakataon bago ang opisyal na pagtatanghal. Ang mga nota ay dumaloy ng malumanay, malungkot, puno ng lahat ng emosyon na kanyang naranasan sa mga nakalipas na buwan. Nang matapos siya, may luha sa kanyang mga mata, ngunit ito ay mga luha ng paglilinis, ng pagpapalaya. Bumaba si Eduardo sa hagdanan at natagpuan ang kanyang ina na nakaupo pa rin sa piano. "Mahanda ka na ba?" Humarap si Luz sa kanyang anak at ngumiti. "Handa na ako, Eduardo. Mas handa ako kaysa kailanman para sa anumang bagay sa aking buhay." Niyakap siya ni Eduardo ng may lambing. "Ipinagmamalaki kita, noon pa man pero lalo na ngayon, ginawa mong maganda ang isang bagay na napakasama." Hinalikan ni Luz ang noo ng kanyang anak. "Magiging maayos tayo, Eduardo. Lahat tayo, maaaring hindi mukhang ganoon ngayon, ngunit magiging maayos tayo." Sumama sa kanila si Isay ilang sandali pagkatapos, nakapajama pa. "La, nasa unang hilera ako mamayang gabi. Susuportahan kita." "Alam ko, anak, at yun ang lahat para sa akin." Lumipas ang araw sa mga paghahanda, pumili si Luz ng isang eleganteng asul na damit na binili niya para sa okasyon. Inayos niya ang kanyang mga kuko, ang kanyang buhok sa isang mababa at simpleng pusod. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya hindi lang ang isang babaeng may edad na 72 na malapit nang tuparin ang isang pangarap, kundi isang nakaligtas, isang mandirigma. 5:00 ng hapon, oras na para pumunta sa Cultural Center of the Philippines. Nagmaneho si Eduardo, kasama si Luz sa upuan ng pasahero at si Isay sa likod. Ang teatro ay nasa sentro ng lungsod, isang makasaysayang gusali na may kahanga-hangang arkitektura. Pagdating nila, naramdaman ni Luz na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naroon na ang ibang mga magtatanghal, lahat ay mga matatanda na may iba't ibang edad na. Tulad niya ay nagpasyang ituloy ang mga pangarap sa musika sa huling bahagi ng kanilang buhay. Sinalubong sila ni Ginong Clara ng mainit na yakap, nakakahawa ang kanyang sigasig. "Luz, mahal, ang ganda mo," sabi ni Ginong Clara. "At kalmado ka ba?" "Na nakakagulat." "Oo," sagot ni Luz. "Sa tingin ko, mas malala pa ang pinagdaanan ko kamakailan. Ang pagtugtog ng piano ay hindi na mukhang nakakatakot kumpara doon." Tumawa si Ginong Clara. "Yan ang tamang pananaw. Halika, mag-warm up tayo sandali sa backstage." Kalahating oras bago magsimula ang resital, nagsimulang mapuno ang teatro. Umupo sina Eduardo at Isay sa unang hilera gaya ng ipinangako. Naroon si Teresita kasama ang kanyang iba pang mga kaibigan, maging si Marcos, ang kapatid ni Paula, ay dumating tahimik na umupo sa mga huling hilera, puno ang sisipi ng mamatay ang mga ilaw. Isang magalang na katahimikan ang bumalot sa halos 300 manunood. Umakyat si Ginong Clara sa entablado para buksan ang resital, ipinapaliwanag ang layunin ng taunang kaganapan na nagdiriwang sa mga matatanda na nagpasyang ituloy ang mga pangarap sa musika, anuman ang kanilang edad. Ngayong gabi simula ni Ginong Clara na may emosyonal na boses, masasaksihan natin ang katapangan, katapangan na magsimula ng huli, katapangan na maging hindi perpekto, katapangan na ilantad ang sarili at magbahagi ng sining. Bawat taong aakyat sa entabladong ito ay may natatanging kwento at bawat notang kanilang tutugtugin ay isang personal na tagumpay. Mainit na pumalakpak ang mga manunood. Hinigpitan ni Eduardo ang hawak sa kamay ni Isay. Parehong alam na pagdating ng pagkakataon ni Luz, masasaksihan nila ang higit pa sa isang pagtatanghal ng musika. Makikita nila ang isang deklarasyon ng paglaban. Isa-isang umakyat sa entablado ang mga unang nagtanghal. Isang lalaking may edad na 80 ang tumugtog ng isang waltz ni Chopin na may nanginginig ngunit determinadong mga daliri.
Isang babaeng may edad na 50, isang executive ng kumpanya ang nagtanghal ng isang kontemporaryong piyesa na siya mismo ang gumawa. Isang mag-asawang retirado ang tumugtog ng isang sonata ni Mozart, kitang-kita ang kanilang mga taon ng pagsasama sa perpektong pag-synchronize. Bawat pagtatanghal ay sinalubong ng masigabong palakpakan. Walang paghuhusga doon, tanging pagdiriwang. Iyon ay isang ligtas na espasyo kung saan hindi gaanong mahalaga ang teknikal na perpeksyon kaysa sa emosyonal na katapatan. Sa wakas, pagkatapos ng ika-10 pagtatanghal, bumalik si Giningero Clara sa entablado at ginawa ang anunsyo na hinihintay ni na Eduardo at Isay. Ang ating susunod na magtatanghal ay si Luz Santos. Sa edad na 72, nagsimula si Luz ng kanyang mga klase sa piano, 3 taon lang ang nakalipas. Tutugtugin niya ang Clair de Lune ni Claude Debussy. Tumayo si Luz mula sa backstage, bahagyang nanginginig ang kanyang mga binti. Sinalubong siya ni Giningero Clara sa gilid ng entablado at hinawakan ang kanyang mga kamay. Kaya mo ito? Huminga ka? Kumonekta ka sa musika. Ang iba ay natural na darating. Tumango si Luz at naglakad papunta sa entablado. Naghihintay ang grand piano sa gitna iluminado ng isang malambot na ilaw. Ang mga manunood ay isang madilim na masa ng mga anino, hindi makilala ang mga mukha sa dilim. Ngunit alam ni Luz na naroon sina Eduardo at Isay at sapat na iyon. Umupo siya sa upuan ng piano, inayos ang kanyang postura, inilagay ang kanyang mga kamay sa mga teklado. Sa isang sandali, nawala ang lahat. Walang manonood, walang teatro, walang bigat ng mga nakalipas na buwan. Nariyan lamang siya at ang instrumento handang magkwento sa pamamagitan ng musika. Ang mga unang nota ng Clair de Lune ay umalingaw-ngaw sa teatro. Malumanay, mahinhin, tulad ng mga patak ng ulan na bumabagsak sa isang tahimik na lawa. Ipinikit ni Luz ang kanyang mga mata at nagpatangay. Gumalaw ang kanyang mga daliri sa mga teklado nang may gaan na hindi pa niya naranasan dati. Hindi niya iniisip ang teknika, ang postura, ang anumang itinuro sa kanya ni Giningero Clara. Nararamdaman niya lamang. Ang musika ay dumaloy mula sa kanya na parabang palaging naroon, naghihintay na mapalaya, bawat nota ay may dalang mga alaala. Ang batang babae na may 8 taong gulang na nanonood ng pagtatanghal sa simbahan. Ang batang guro na tahimik na itinatago ang pangarap. Ang byuda na sa wakas ay may oras para sa sarili. Ang masipag na estudyante na nakatuklas ng kagalakan sa bawat scale na natutunan. Ang biktima ng paglason na lumaban para panatilihing buhay ang kanyang pangarap. Ang nakaligtas na nagpasyang huwag hayaang mawasak, tumutulo ang luha sa mukha ni Luz habang tumutugtog ngunit hindi siya huminto. Ang musika ay paglilinis, paggaling, pagpapalaya. Ito ang lahat ng kanyang itinago sa loob ng 72 taon na sa wakas ay nakahanap ng ekspresyon. Sa mga manonood, hayagang umiiyak si Eduardo. Hawak ni Isay ang kanyang braso, siya mismo ay may luha sa mga mata, emosyonal sina Teresita at ang iba pang mga kaibigan ni Luz. Maging ang mga taong hindi kilala si Luz, na hindi alam ang kanyang kwento, ay nakaramdam ng isang bagay na malalim sa musikang kanyang tinutugtog. Mayroong isang transcendental na kalidad sa pagtatanghal na iyon, isang bagay na higit pa sa mga nota sa papel. Si Giningero Clara na nanonood mula sa backstage ay ngumingiti sa gitna ng mga luha. Sa loob ng 40 taon ng pagtuturo ng piano, nakakita na siya ng daan-daang pagtatanghal, ngunit iilan lang ang nakaantig sa kanya ng kasing lalim ng isang iyon. Hindi lang magaling tumugtog si Luz, tumutugtog siya ng katotohanan. Umabot ang piyesa sa kanyang emosyonal na kasukdulan. Naging mas matindi ang mga nota, mas apurahan, tulad ng mga alon na lumalaki bago humampas sa dalampasigan. Lubos na nakalubog si Luz, ang kanyang katawan ay banayad na gumagalaw kasabay ng musika, bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon sa sandaling iyon. At pagkatapos unti-unti nagsimulang humina ang intensidad, bumalik ang mga nota sa paunang lambot tulad ng paglipas ng bagyo at pagbabalik ng katahimikan. Lumutang ang mga huling akorde sa teatro kasing delikado ng mga pakpak ng paru-paro hanggang sa mawala ang huling nota sa katahimikan. Pinanatili ni Luz ang kanyang mga kamay sa mga teklado, ng ilang segundo pa nakapikit pa rin ang mga mata, ninanamnam ang sandali.
Nagawa niya pagkatapos ng isang buong buhay ng paghihintay, pagkatapos ng mga buwan ng pagdurusa at pakikibaka, sa wakas ay natupad na niya ang kanyang pangarap, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa isang sandali na tila walang hanggan, na natiling ganap na tahimik ang teatro, nakaramdam si Luz ng isang sandali ng takot. Ganun ba? Kasama ang kanyang pagtugtog, nahihiya ba ang mga tao? At pagkatapos, tulad ng isang humahampas na alon, sumabog sa palakpakan ang mga manonood. Hindi ito basta magalang na palakpak ng pagkilala. Ito ay isang standing ovation, dumadagundong, emosyonal. Sumisigaw ang mga tao ng bravo, sumisipol, pumapadyak. Ang buong teatro ay nakatayo, nagdiriwang hindi lang ng isang pagtatanghal ng musika, kundi ng isang kwento ng pagbangon at katapangan. Tumayo si Luz mula sa piano, halos manghina ang kanyang mga binti. Gumawa siya ng isang nanginginig na pagyuko, ang mga luha ngayon ay malayang dumadaloy. Tumingin siya sa unang hilera at nakita sina Eduardo at Isay na masigabong pumapalakpak, ang kanilang mga mukhay nagniningning sa pagmamalaki at pag-ibig. Umakyat si Giningirong Clara sa entablado at matagal na niyakap si Luz. Patuloy na pumapalakpak ang mga manunood. Nang sa wakas ay nagsimulang humina ang palakpakan, kinuha ni Ginggirong Clara ang mikropono. Mga ginang at ginoo, sabi niya na may emosyonal na boses, kasasaksi lang natin sa isang bagay na napaka-espesyal. Hindi lang tumugtog ng piano si Luz ngayong gabi. Ipinakita niya sa atin kung ano ang ibig sabihin ng hindi pagsuko sa isang pangarap. Ipinaalala niya sa atin na mas malakas tayo kaysa sa inaakala natin. Na ang mga hadlang, gaano man kalaki, ay hindi kailangang tukuyin tayo. Luz, salamat sa pagbabahagi ng iyong musika at iyong kaluluwa sa amin. Muling pumalakpak ang mga manonood. Si Luz na nasa entablado pa rin ay tumingin sa lahat ng mga taong iyon at naramdaman ang isang bagay na bumukas sa kanyang dibdib. Hindi lang ito personal na katuparan, ito ay koneksyon ng tao. Ito ang kumpirmasyon na ang kanyang paglalakbay, ang kanyang pagdurusa, ang kanyang tagumpay ay may kahulugan na higit pa sa kanyang sarili. Nang sa wakas ay umalis siya sa entablado, sinalubong siya ng mainit na yakap mula sa ibang mga nagtanghal. Lahat ay gustong batiin siya, ibahagi kung paano sila naantig ng kanyang pagtatanghal. Nagpasalamat si Luz sa bawat salita, bawat kilos, pakiramdam na napapalibutan ng isang alon ng pagmamahal at suporta. Pagkatapos ng resital, nagkaroon ng isang maliit na salusalo sa lobby ng teatro. Agad na natagpuan ni Eduardo at Isay si Luz. Niyakap ni Eduardo ang kanyang ina nang napakahigpit na halos matumba siya. Ang galing mo, perpekto, wala akong masabi. Niyakap ni Isay ang kanyang lola. Hinding-hindi ko ito malilimutan. Ito ang pinakamagandang bagay na nakita ko. Tinuruan mo ako na sulit ipaglaban ang ating mga pangarap. Hinalikan ni Luz ang noo ng kanyang apo. At ikaw, mahal ko, matutuklasan mo pa ang sarili mong mga pangarap. At kapag natuklasan mo, narito ako para suportahan ka. Walang pressure, walang inaasahan. Pagmamahal lang. Lumapit si Teresita kasama ang iba pang mga kaibigan. Lahat ay sabay-sabay na nagsasabi kung gaano ka-emosyonal ang pagtatanghal, kung paano isang inspirasyon si Luz. Ang mga taong hindi kilala ni Luz ay lumalapit para batiin siya. Ang ilan ay nagbabahagi ng kanilang sariling mga kwento, ng mga ipinagpalibang pangarap. Ang iba ay simpleng nagpapasalamat sa panonood sa kanya na tumugtog sa isang mas tahimik na sulok ng lobby. Naghihintay si Marcos, ang kapatid ni Paula. Nang sa wakas ay nakausap niya si Luz, simple ngunit taus-puso ang kanyang mga salita. Ginang Luz, isang karangalan na narito ako ngayong gabi. Ginawa ninyong kagandahan ng sakit, iyan ang ginagawa ng mga pinakamahusay na artista. Hinawakan ni Luz ang kamay ng binata. Salamat sa pagpunta, Marcos, at sabihin mo sa iyong kapatid kung gusto mo na tumugtog ako, na natupad ko ang aking pangarap. At umaasa ako na siya balang araw ay makahanap din ng kapayapaan. Tumango si Marcos, emosyonal at tahimik na umalis. Tumagal ng higit sa 1 oras ang salusalo, nang sa wakas ay natapos sila at bumalik sa kotse, pagod ngunit masaya si Luz. Pauwi, tumingin siya sa bintana ng iluminadong lungsod ng Maynila at pinag-isipan ang lahat ng kanyang naranasan sa mga nakalipas na buwan. Ito ay isang malupit na paglalakbay. Oo, hinarap niya ang pagtataksil, paglason, ang halos pagkawasak ng kanyang pangarap. Ngunit natuklasan din niya ang mga lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Pinalalim niya ang kanyang relasyon sa kanyang anak at apo. Naging simbolo siya ng paglaban,
Hindi lang para sa kanyang sarili kundi para sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Sa mga araw pagkatapos ng resital, nakatanggap si Luz ng 2 dosenang mensahe mula sa mga taong naroon o nakarinig tungkol sa pagtatanghal. Ang ilan ay mula sa mga kakilala, ang iba ay mula sa mga estranghero. Lahat ay nagbabahagi kung paano sila na-inspire ng kanyang kwento na ituloy ang kanilang sariling mga nakalimutang pangarap. Isang partikular na mensahe ang labis na nakaantig kay Luz. Galing ito sa isang babaeng may edad na 60 na sumulat. Ginang Luz, napanood ko ang inyong pagtatanghal. 30 taon na akong may gitara sa aparador, nangangarap na matutong tumugtog. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsimula. Ngayon, dahil sa inspirasyon ninyo, nag-enroll ako sa mga klase sa musika. Salamat sa pagpapakita sa akin na hindi pa huli ang lahat. Sinagot ni Luz ang bawat mensahe ng may pagmamahal, alam na ang kanyang paglalakbay ay naging mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Nagpatuloy ang kaso laban kay Paula. 3 buwan pagkatapos ng resital, naganap ang paglilitis. Pinakinggan ng hurado ang lahat ng ebidensya, ang mga testimonya, ang mga aligasyon ng magkabilang panig. Sinubukan ng depensa na makipagtalo ng nabawasang kakayahan dahil sa sakit sa isip. Ngunit napagpasiyahan ng mga eksperto na alam ni Paula kung ano ang kanyang ginagawa nang lasunin niya ang kanyang biyenan. Tinawag si Luz para magtestigo. Umupo siya sa upuan ng testigo at sinagot ang lahat ng tanong ng may katapatan at dignidad. Nang tanungin ng piskal kung paano siya naapektuhan ng paglason, sinabi niya, halos sirain nito ang aking pangarap, halos alisin nito sa akin ang kagalakan sa paggawa ng musika. Ngunit natutunan ko na hindi tayo tinutukoy ng kung ano ang nangyayari sa atin, kundi kung paano tayo tumutugon sa kung ano ang nangyayari sa atin. At pinili kong tumugon ng may paglaban. Nang pagkakataon na ng depensa na tanungin si Luz, tinanong ng abogado ni Paula, kaya ninyo po bang patawarin ang aking kliyente? Nag-isip si Luz ng mahabang sandali. Ang pagpapatawad ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Ngayon masasabi kong wala akong galit kay Paula. Nauunawaan ko na kumilos siya mula sa isang lugar ng malalim na sakit. Ngunit ganap na pagpapatawad, siguro balang araw. Hindi pa. Naroon si Paula sa korte, nakasuot ng simpleng damit, walang makeup ang mukha, mukhang mas matanda kaysa sa kanyang tunay na edad. Nang tumingin siya kay Luz, mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na ininterpret ni Luz bilang tunay na pagsisisi. Ngunit may mga kilos na may dalang mga kahihinatnan na higit pa sa pagsisisi. Nagdelibera ang hurado sa loob ng 6 na oras. Nang bumalik ito na may hatol, ramdam ang tensyon sa korte. Napatunayang nagkasala si Paula sa sinadyang paglason. Ang hukom sa pagbigkas ng sentensya ay malinaw at matigas. Ginang Paula, sabi ng mahistrado, ang iyong mga kilos ay kalkulado, malupit at udyok ng mababang damdamin. Nilason mo ang isang mahinang tao mula sa iyong sariling pamilya, isang taong nagtiwala sa iyo. Sinubukan mong sirain ang pangarap ng isang matanda dahil sa purong inggit. Hindi maaaring palampasin ng korte na ito ang mga ganoong kilos. Hinahatulan kita ng 4 na taon ng pagkakakulong bukod pa sa pagbabayad ng danyos sa biktima para sa mga pinsalang idinulot. Si Eduardo na nakaupo sa mga manonood ay ibinaon ang mukha sa kanyang mga kamay. Tahimik na umiyak si Isay. Nanatiling kalmado si Luz, alam na nagkaroon ng hustisya kahit na hindi ito nagdulot ng kasiyahan kundi pagtatapos lamang. Dinala si Paula pabalik sa bilangguan. Natapos ang diborsyo nila ni Eduardo ilang linggo pagkatapos. Ganap niyang kinuha ang kustodiya ni Isay at dahan-dahang sinimulang muli ang kanyang buhay. Tinutulungan siya ng therapy na iproseso ang pagtataksil, unawain ang mga senyales na kanyang binaliwala at patawarin ang sarili sa kanyang pagkabulag. Namukadkad si Isay sa mga sumunod na buwan. Malaya sa pressure ng ina, nakatuklas siya ng mga bagong interes, nagsimula siyang magsulat ng tula, isang bagay na palagi niyang gustong gawin ngunit hindi nagkaroon ng lakas ng loob. Ang kanyang unang koleksyon ng mga tula na isinulat tungkol sa katatagan at pagbangon ay inialay sa kanyang lola. Ipinagpatuloy ni Luz ang kanyang mga klase sa piano kay Gingher Clara. Sumali siya sa 2 pang resital sa sumunod na taon, bawat beses ay tumutugtog ng may mas maraming kumpiyansa at lalim. Ngunit bukod pa roon, nagsimula siya ng isang proyektong voluntaryo.
Isang beses sa isang linggo, pumupunta siya sa isang bahay ampunan para sa mga matatanda sa Maynila at tumutugtog ng piano para sa mga residente doon. Marami sa kanila, tulad niya, ay ipinagpaliban ang mga pangarap sa buong buhay. Ininspire sila ni Luz na huwag sumuko, na makahanap ng kagalakan kahit sa mahihirap na kalagayan. Isang taon pagkatapos ng resital na nagpabago sa kanyang buhay, nakaupo si Luz sa kanyang sala, kaswal na tumutugtog nang pumasok si Isay na may bagong balita. Hindi ka maniniwala. Naaalala mo ba yung babaeng nag-message sa iyo pagkatapos ng recital mo, yung nagsimulang tumugtog ng gitara dahil sa inspirasyon mo? Naaalala ko, sabi ni Luz. Huminto sa pagtugtog. Gumawa siya ng isang grupo sa internet para sa mga matatanda na natututo ng mga instrumento. Mayroon ng higit sa 1,000 miyembro ang grupo at gusto kanyang imbitahan na magsalita sa grupo, ibahagi ang iyong kwento. Ngumiti si Luz. Napakagandang bagay, syempre magsasalita ako. At sa gayon, nang hindi pinaplano, naging isang impormal na tagapayo si Luz sa 2 dosenang tao na naghahanap ng lakas ng loob para ituloy ang mga ipinagpalibang pangarap. Ang kanyang mga pag-uusap sa online group ay laging puno ng praktikal na karunungan at tunay na empatiya. Hindi niya ginagawang romantiko ang paglalakbay, hindi nagpapanggap na madali ito, ngunit ipinapakita niya na posible. Si Eduardo, na pinagmamasdan ng kanyang ina mula sa malayo, ay humahanga sa kanyang pagbabago. Masabi niya sa isang tahimik na linggo, alam mo bang inspirasyon ka sa maraming tao, hindi ba? Mahinhing umiling si Luz. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Patuloy akong lumaban. Hindi, iginiit ni Eduardo. Higit pa roon ang ginawa mo. Ginawa mong isang bagay na nakakatulong sa ibang tao ang iyong sakit. Yun ay pambihira. Niyakap ni Luz ang kanyang anak. Eduardo, natutunan ko na ang pagdurusa ay maaaring sirain tayo o baguhin tayo. Nakasalalay ito sa mga pagpili na ginagawa natin, pinili kong magbago at ginawa mo rin iyon. Tingnan mo kung paano ka lumago, kung paano ka naging mas mabuting ama kay Isay, kung paano mo pinapayagan ang iyong sarili na makaramdam at gumaling. Ngumiti si Eduardo. Natuto ako sa pinakamagaling. 2 taon pagkatapos ng mga pangyayaring yumanig sa Pamilya Santos, nagbibigay si Luz ng isang panayam sa isang lokal na universidad tungkol sa sining, pagbangon at aktibong pagtanda. Puno ang silid ng mga tao mula sa lahat ng edad. Sa huli, isang dalaga na nasa edad na 20 ang nagtaas ng kamay. Ginang Luz, kung maibabalik ninyo ang panahon, mas maaga po ba kayong nagsimulang tumugtog ng piano? Nag-isip si Luz sandali. Nakatutoksong sabihin na oo, isipin ang lahat ng taon na maaari kong inilaan sa musika. Ngunit alam ninyo, wala akong babaguhin dahil tiyak na ang paghihintay, tiyak na ang pamumuhay ng isang buong buhay bago magsimula ang nagbigay ng lalim sa aking musika. Bawat notang tinutugtog ko ngayon ay may dalang 72 taon ng karanasan, ng kagalakan, ng sakit, ng pag-ibig, iyon ay hindi mabibili. Pumalakpak ang silid. Ngumiti ang dalaga, nasiyahan sa sagot. Pagkatapos ng panayam, habang pauwi, pinag-isipan ni Luz ang tanong na iyon. Totoo, wala siyang babaguhin, maging ang pagdurusang idinulot ni Paula. Dahil lahat, ganap na lahat, ay nag-ambag sa kung sino siya ngayon. At gusto niya kung sino siya ngayon. Ginugol ni Paula ang kanyang sentensya sa bilangguan. Paminsan-minsan siyang binibisita ni Isay, pinapanatili ang limitadong ugnayan. Si Paula ay nasa masinsinang psychiatric treatment sa bilangguan at ayon sa mga ulat ay gumagawa ng tunay na pag-unlad sa pag-unawa at pagtatrabaho sa kanyang mga isyu. Kung magkakaroon ng pagkakasundo sa pamilya sa hinaharap, walang nakakaalam, ngunit hindi ganap na sarado ang pinto. Si Luz sa kabilang banda ay nakahanap ng kapayapaan. Hindi ang uri ng kapayapaan na nagmumula sa kawalan ng mga problema, kundi ang malalim na kapayapaan na nagmumula sa pagharap sa pinakamasama at pagkaligtas, sa halos pagkawasak ng kanyang pangarap at pagtupad pa rin dito sa pagtuklas ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. 3 taon pagkatapos ng di malilimutang resital na iyon, sa isang umaga ng tagsibol na eksaktong tulad ng kung saan nagsimula ang lahat, nagising si Luz at nagpunta sa sala. Umupo siya sa piano at simpleng tiningnan ang instrumento sa loob ng mahabang sandali, ang napakagandang grand piano na iyon na bigay ni Eduardo na naging entablado ng napakaraming drama at kagandahan. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa mga teklado na ngayon ay ganap ng gumaling, mas malakas at mas mahusay kaysa dati.
At nagsimula siyang tumugtog. Hindi Clair de Lune sa pagkakataong ito, kundi isang bagong piyesa na itinuro sa kanya ni Ginoong Clara. Pinuno ng mga nota ang bahay, dahan-dahang ginigising sina Eduardo at Isay. Mula sa itaas, narinig nila ang musika at ngumiti. Ang tunog na yon, ang soundtrack ng kanilang mga umaga ngayon. Ang tunog ng katatagan, ng pagbangon, ng pag-ibig na nananatili sa kabila ng lahat. Bumaba si Isay at umupo sa sofa. Pinagmamasdan ang kanyang lola na tumugtog. La, tanong niya nang matapos ni Luz ang piyesa. Masaya ka po ba? Humarap si Luz sa kanyang apo, ang kanyang mukha'y iluminado ng liwanag ng umaga na pumapasok sa mga bintana. Oo anak, tunay na masaya, hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa perpektong mga kalagayan. Nagmumula ito sa loob, sa ating kakayahang makahanap ng kagandahan kahit sa gitna ng kahirapan na patuloy na mangarap kahit na tila nawala na ang lahat. Niyakap ni Isay ang kanyang lola. Paglaki ko, gusto kong maging tulad mo. Mahinang tumawa si Luz. Hindi anak, magiging mas mahusay ka, magiging ikaw mismo na may sarili mong kwento, sarili mong mga pangarap, sarili mong lakas. At narito ako para panoorin kang magniningning. At sa gayon, sa bahay na yon sa Forbes Park, nagpatuloy ang buhay. May marka ng mga peklat, oo ngunit mayroon ding paggaling. May mga pagkawala, ngunit mayroon ding mga pagtuklas. May pagdurusa, ngunit mayroon ding malalim na kagalakan. Patuloy na tumugtog ng piano si Luz, nagbibigay ng mga panayam, nag-i-inspire ng mga tao. Muling binuo ni Eduardo ang kanyang buhay, natututong magtiwala muli, magmahal ng mas may kamalayan. Namukadkad si Isay sa kanyang pagdadalaga at pagkatapos ay sa kanyang pagtanda, laging dala ang mga aral ng katatagan na natutunan niya mula sa kanyang lola. At ang piano, ang napakagandang instrumentong iyon na naging sanhi ng napakaraming sakit at kagandahan ay patuloy na tumutunog sa buong bahay. Bawat nota ay isang paalala na kaya nating gawin ang higit pa sa ating inaakala. Bawat akorde ay isang pagdiriwang ng lakas ng tao. Bawat himig ay isang patunay na ang mga pangarap, gaano man kahuli, ay laging sulit na ituloy. Dahil sa huli, hindi tayo tinutukoy ng kung ano ang nangyayari sa atin. Tinutukoy tayo ng kung paano natin pinipiling tumugon. At si Luz Santos, ang matandang babae na may edad na 72 na halos mawasak ang pangarap, ay piniling tumugon ng may musika, ng may katapangan, ng may ganap na pagtangging masira, at ang pagpiling iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Wakas ang kwento. Minamahal na mga tagapakinig, inaasahan namin na naantig ng kwento ni Luz ang inyong mga puso. Kung naantig ka sa paglalakbay ng pagbangon ng kahangahangang babaeng ito, iwanan ang iyong like, mag-subscribe sa channel at sabihin sa mga komento kung ano ang pinakamarkado sa iyo sa kwentong ito. Araw-araw nagdadala kami ng mga matitinding salaysay na tulad nito na nagbubunyag ng pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao at nagpapaalala sa atin na mas malakas tayo kaysa sa ating inaakala. Hihintayin ka namin sa susunod na episode.